ngayon. Ang inyong pinagkakatiwalaang mga balita sa loob at labas ng Pilipinas. Ako po si Liam Belmin. At ako naman po, si Rene Luares. Sama natin ngayon ng inyong paboritong segment tuwing umaga mula sa DCRB Studios. Go! At simulan natin ang ating broadcast sa top headlines ngayong umaga. Una, sa lokal na balita, nagdeklara ng state of calamity ang lungsod ng Maynila dahil sa matinding pagbaha na dulot ng bagyong Inday na lumapit sa Luzon. Ayon sa NDRRMC, higit 50,000 katao ang naapektuhan at 12 na ang naitalang patay. Si Mayor Isko Moreno ay nag-aanyaya ng agarang tulong sa mga nasalanta. Kontrobersyal na desisyon ng Korte Suprema. Tinanggalan ng lisensya ang ilang telco company dahil sa paulit-ulit na paglabag sa data privacy laws. Milyon-milyong subscribers ang naapektuhan. Lumakas ang tensyon sa Middle East matapos ang pag-atake ng Israel sa mga base ng Houthi rebel sa Yemen. Si US President Joe Biden ay nagbabala ng posibleng eskalation. At sa sports, panalo ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers laban sa China. 85-78 ang score. Manatili po kayo sa aming buong detalye. Ito po ang Radyo Balita Ngayon. Kapag pagod ka na sa balita at kwentuhan, refresh muna. Isang higop lang ng Coca-Cola, presko ka na ulit. Mas masarap ang bawat sandali kapag may Coke. Coca-Cola, open happiness. Dito po ako sa Tondo, Manila, kung saan libo-libong residente ang lumikas dahil sa pagtaas ng tubig sa Estero de Maynila. Ayon kay Barangay Captain Hans Driven. Po ay nakapagbigay ng 5,000 family food packs sa evacuation center sa aming paaralan dito sa aming barangay. Asa ay nagsabi nagpapatuloy ang heavy rains hanggang bukas. Dagdag pa sa Calabarzon, isang malaking drug test sa Mendez Nunez, 10 kilong shabu ang nakumpiska mula sa isang sindikato. Nagkakalagaan ng 68 milyon, dalawang suspect ang arestado. Salamat, Kurt. Panatag naman po ang publiko sa mabilis na aksyon ng PNP. Susunod sa politika, si dating Senador Bongo ay nag-file ng kandidatura para 2028 elections bilang pangalawang pangulo. Kritiko niyang si Leila de Lima ay tumutol, sinabing ito'y political na revenge. At sa ekonomiya, tumaas ng 0.5% ang inflation rate ngayong Disyembre. Ayon sa PSA, ang bigas at gasolina ang pangunahing dahilan. So, lumipat tayo sa pandaigdigan. Binuel, ano ang latest? Yan, mula sa Washington DC, nag-order ng executive order si President Biden laban sa TikTok dahil sa national security threat mula sa China. Maaaring magbigay o magsara ang app sa US sa loob ng 64 araw. Sa Europe, record-breaking snowstorm ang sumalanta sa Germany nang nag-cause ng 20 deaths at flight cancellation. Si Chancellor Scholz ay nagdeklara ng emergency aid. Asia, breakthrough sa South China Sea stock. Sa Pilipinas at China, nagkasundo sa joint controls sa distracted areas ayon sa DFA. Ito ay unang hakbang patungong peace. Ang balita yan para sa atin. Salamat, Binuel. Liam, lumaban ang Lakers na may 35 points para manalo laban sa Warriors. 112 at 105 ang score. Sa Mobile Legends MPLPH, panalo ang Team Liquid Echo laban sa Blacklist International. 3-2 si Carl TC ang MVP ng game. At sa football, qualified na ang Ascal sa AFC Asian Cup Finals pagkatapos ng 2-1 laban sa Vietnam. Sa PBA, sweep ang TNT Tropang Giga sa semifinals. Sorry.
Hatid sa inyo ng iPhone, mas malinaw na kuha, mas mabilis na galaw para sa araw-araw mong moments. Showbiz. Nagpakasal na sina Vice Ganda at Ayon Perez sa isang private ceremony sa Panao. Bagong buhay, bagong simula. Post ni Vice Ganda sa social media. Ang SB19 ay nag-announce ng world tour sa 2026 starting sa Manila Arena. Sold out na ang ticket sa loob ng 24 oras. Sa health tip naman, ayon sa DOH, magpapatuloy ang free anti-dengue vaccines para sa 9 hanggang 16 anyos. Magpabakuna ka na. Audio Jungle. Weather mula sa pag-asa. Sa Metro Manila, mararanasan ng matinding hangin at pag-ulan. Signal number 2 nasa Calabarzon. Inaasahan ang thunderstorm, maaaring maranasan ang 24 to 30 degrees Celsius. Heavy traffic naman ang mararanasan sa EDSA dahil sa pagbaha. Iwasan po natin ang flood-prone areas. Sa ating komentary ngayon, habang ang mundo ay nahaharap sa climate crisis, kailangan nating magkaisa bilang Pilipino. Ang bagyong Inday ay paalala na ang climate change ay hindi biro. Kailangan na mas malakas na aksyon mula sa gobyerno at bawat